Nevertheless, di maglangan mga igsoon itong pagisgutan politics and Christianity, no, tungod kay sa karong nga panahon na dili lang sa panahon, in every area sa life sa mga Pilipino, politics has a central issue sa ato ang kinabuhi mga igsoon, no? Or akong observation mga igsoon, mao ni ako ang gi-pin down mga igsoon, Philippines is the most politicized country in the world, and most Filipinos are opinionated about this topic. That is why the Bible is clear and precise. We need to look only to Jesus. Hebrews chapter 12 verse 1, because when we focus on them, they will contribute or contaminate our thinking, influence our way of life, and could even corrupt our behavior. Mo nang importante kayo atong masabtan the difference between politics and Christianity, and the reason that it could not be mixed, no? Lisod kayo i-mix ang water o ang oil, no, sama sa gisulti ni Jesus mismo dito sa Matthew 22 to verse 21, no, ngayon niya, render to Caesar the things that are of Caesar, and render to God the things that are of God. Render to Caesar the things that are temporal, but you are to dedicate the eternal, which is God mga igsoon, no. Mo na nga atong pagisgutan ni mga igsoon, atong himay-himayon unsa gyud ang role nato og asa gyud ta dapat maplastar isik mga Kristohanon. Unsa may atong response sa panahon when we encounter people speaking about this politics, especially in this kanabang people are divided, people are aligning with themselves with a certain person or political entity or personality. Pero unsa man ang gisulti sa Ginoo para sa mga Kristohanon, let us allow the Holy Scripture to speak for itself, governing concerning our kanabang side kung asa gyud ta isip mga Kristohanon. So atong basahon daw sa Romans chapter 13 verse 1 to 6 mga igsoon. Kinahanglan ang tanang magtahod sa mga anaa sa kagamhanan, kay walay awtoridad nga dili tinigutan sa Dios, ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Busa ang musupak sa kagamhanan magsupak sa gitukod sa Dios, ug ang magbuhat niini silutan gayud, kay ang mga punuan dili angay kahadlukan ni adtong nagbuhat sa maayo, kundili sa nagbuhat sa dautan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan, ug daygon ka hinuon, kay ang namunuan nga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan. Apan kung magbuhat kamog dautan, angay kamong mahadlok, kay silutan gayud kamo nila. Mga sulugoon sila sa Dios aron maoy magpahamtang sa kasuko sa Dios ni adtong nagbuhat og dautan. Tungod niini tumanan ninyo ang namunuan, dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios, kundili tungod usab sa konsensya. Mao kini ang hinungdan nga magbayad kamog mga buwis, kay nag-alagad sa Dios ang mga punuan sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. Mauni ang encouragement ni Paul, no, everyone must submit to the governing authorities, walay exempted, despite even si Paul nga he was kanabang summoned dito sa kanabang presensya sa emperor mga igsoon, no, tungod sa iyahang kaso nga rebellion, still lisod man isubmit, pero mao gyud ang iyahang admonishment nga despite sa notoriety, corrupt nga kanabang pamaagi sa Rome, nagpabilin ang iyang awhag nga magpabilin kita, magpailawom sa authority. In fact, mabasa na to gani sa Acts mga igsoon, no, nga sa panahon si Paul nga gi-aresto, no, og si Felix nagsigig bisita niya, o sa una-una ni Paul willing nga maminaw si Felix sa gospel, tungod day ang intention ni Governor Felix nga ma-bribe sa iya si Saint Paul aron mapalit niya ang iyang freedom, no. So nakita nato nga despite of this, mauni ang awhag ni Paul, no, regardless maayo ang panggobyerno or dili, but once they are elected, especially sa ato ang modern time, unlike sa unang panahon nga ang pagiging governor or pagiging a person of authority, dili man na siya by election kundi by appointment sa unang mga panahon. Kung duol ka sa luwag,
or sa ingon nila, no, dool ka sa kanabang authority o na kay influence, na kay parinti dito sa higher up, you will be definitely be appointed mga igsoon, no? O mao ni mga igsoon, everyone must submit to the governing authorities, ingon ni Saint Paul, for there is no authority except which is from God or established by God, no? Regardless righteous na or unrighteous na ang awhag ni Paul, magpailawom ta, no, sa panggamhanan. Tungod kay kani nga panggamhanan, gi-establish kani sa Dios. In fact, no, nakita nato nga si King Nebuchadnezzar was even called by God as his servant, nga mapahibalo sa mga Israelita ang kabubuton sa Dios despite they are being oppressed, no, by King Nebuchadnezzar. No, they were exiled into Babylon. Ang kabubuton sa Ginoo, ang sovereignty gihapon sa Ginoo, nagpatawag ani nagpaibabaw migsoon, despite sa mga cruel nga mga colonizer sa ilahang time, either evil or good governor or government mga igsoon. These are sanctioned by God, these are approved by God to tawag ani to gitawag na to mapahibalo or ma-align ang tanan sa iyahang plano mga igsoon, no? So consequently, he who rebels by God, no, dili daw, no, gusto sa Ginoo nga magrebelde ang tawo sa existing government, regardless righteous kani or ungodly nga mga leaders mga igsoon, because when we rebel against the government, we are rebelling against God, no man siya. He who rebel against authority is rebelling against what God has instituted. It was God who institute, sama sa marriage mga igsoon. We are not to tinker with the marriage system nga gi-establish sa Ginoo dito sa Eden, because it was God who established it. Sa governing authority po, regardless they are God-fearing or not, it was God who ultimately allowed them to rule for a specific certain reason nga dili obligated ang Ginoo nga explain sa ato. Pero tungod kay ang Ginoo all-knowing, we must submit nevertheless even sa kabubuton sa gobyerno mga igsoon. He who rebel against authority is rebelling against what God has instituted. For those who do will bring judgment on themselves. Ang dili daw mo submit sa authority, ang in fact will rebel against the institution that God Himself instituted. Does not only kanabang rebel against God, but they will bring judgment sa Dios mga igsoon, no? Nakita nato nga misan gani si Jesus, knowing that Judas is a traitor, wala niya gi-dispose, wala niya gi-exile, wala niya gihawa niyon siya nga alisdan ta naka, no, kundi nagpadayon ang iyahang pakiguban sa Dios until such a time nga ang iyahang purpose nga naa siya dito na-accomplish mga igsoon. In fact, ingon ni Jesus kay Judas, do it quickly, no, gipadali pa gani sa Ginoo, no, because that is how God, Jesus Christ, submits, no, sa authority sa amahan mga igsoon, no. So nakita nato, no, ang kabalo si Jesus nga everything are planned, no. Walay giplano ang Ginoo nga dili maayo. Ingon sa Ginoo nga everything that God does are good, no. O kani nga giplano sa Ginoo dili man nato ma-appreciate for the moment, but in the long run mahibaw-an nato nga indeed it was allowed by God for the good of kanabang His children mga igsoon, no. So ingana ka importante, og dili gusto ang Ginoo nga magrebel kita, kay tungod nga ang classic example sa rebellion kabalutan nga si Satan, no. Si Satan means a rebel or adversary nga nahimo gyung nag-oppose sa plano sa Dios. O dili Ginoo gusto sa Ginoo nga kita nga mga katawhan sa Dios mo rebel sa gobyerno nga gi-institute sa Dios, tungod kay when we oppose the government, we are actually opposing God. Muna nga masadin ta nga even makakita ta sa mga supposedly mga Kristohanon kanabang posting sa mga social media, even encouraging rebellion against God, even claiming mauni ang vision nga gipakita sa Ginoo, nga within fact ang Ginoo dili gyud mo contradict sa iyahang mga pulong mga igsoon. Tungod kay ang pulong sa Dios was ordained by
God through the Holy Spirit. It was the Holy Spirit who enables this holy and godly person, godly people nga musulat niini aron magiyahanta sa tama nga direksyon sa ato ang mga kinabuhi mga igsoon, no? So kung maghimo daw ta og magbaton ta og dako nga kana bang respeto sa gobyerno, they will commend us, meaning we can be set as a good example, no? Nga mao ni ang tinuod nga mga Kristohanon, though they do not like the leadership of this one particular person, but because we acknowledge nga kani regardless unholy and godly people who runs our country or our community or our locality, we must submit. We are not to malign them publicly, especially, no? Kung siguro na mo sa inyong pamilya and pray for all, mag-i-discuss mo, it is just all right, pero to bring the matter into public knowledge, ipadayag yun nimo ang imuhang allegiance to a specific person, mauna na dili maayo mga igsoon, because we have only one allegiance and that is to God, mga igsoon. So mao pod ni ang reason mga igsoon sa ato nga ang gusto sa Ginoo nga mo submit kita, though they are not really that God fearing, but through them God will display His protection para kanato. Instead of being a promoter of rebellion or maligning a certain government official nga we disagree with, ang giawhag sa ato sa Dios is to pray for them. Pray for those who are in authority. Not only pray but intercede, di ba? Sa ato kung natay mga kauban sa simbahan or kauban sa pamilya nga naay problema, ni hawa na o ni gawas na sa kabubuton sa Ginoo, we intercede for them. We do intercessory prayer. Lord, i-convict siya Ginoo. Lord, giyahi siya. Humuka ang iyang kasing-kasing Ginoo nga masabtan niya nga dapat magpailawom siya sa imuhang kabubuton. We say that prayer sa mga members sa family. But in this case, gisingle out sa Ginoo dili lang for kings and even all to those who are in authority. We are to not only pray for them nga they will lead us into kana bang peaceful lives, but we are to intercede for them. Kung nakita na to nga dili maayo ang ilang pagdumala, we are to intercede for them. We are to pray for them. No, kung maayo ang ato ang mga leader, then we are to pray for thanksgiving. Salamat kay Ginoo. Gitagaan mi nimo maayo nga leader, sensitive leader nga nakabalo sa among gikinahanglan. But if not, we intercede for them. Nganong gusto man sa Ginoo nga maging peaceful ang atong environment so that we can pursue spreading the gospel. Nga dili mahinder ang main objective nato, ang main mandate nato nga maging opinionated kita bahin ni Kristo. Dili sa pamulitika, no, nga naga-divide sa ato ang nasod, but rather we bring people in the knowledge of Christ, so that by having this knowledge of Christ, they will repent, they will change their lives and their mindset. That is how we are to be influential sa atong community, sa atong society, sa atong environment, mga igsoon. We are not to be a politicized Christians, mga igsoon. But we need only to align ourselves, show allegiance only to Christ. So, instead of aligning ourselves sa usa ka pamilya or grupo or unsa man nga mga political person, we rather align ourselves with Jesus. So that by doing so, we can be effective in our mandate in spreading the dogma of salvation. Dili ang dogma sa kanabang politika, mga igsoon. So I just hope and pray nga sa imo nga naminaw karon nga dili kita dapat as a Christian mahimong cause of division. We are to promote peace, because blessed are the peacemakers, for they shall be called sons and daughters of God. So kung sa imo karon nagiging opinionated ka sa pamulitika or sa politics, it is high time to change your kanabang assertiveness about politics and be assertive of the gospel. When we see other people, when we involved in a discussion, why not be assertive about the gospel? Be assertive about our allegiance of Christ rather than our allegiance
with ungodly people or ungodly people that are in politics. Although they are dili sila tanan, but there are some mga igsoon. So I hope and pray nga na-encourage kita o na namulat ang ato ang mga mata kung asa gyud ta mo take side mga igsoon og appropriate para kanato aron makita gyud nga mudan-ag atong kahayag diha sa kangit-ngit sa kalibutan mga igsoon.